Welcome back again sa ating channel, mga kwento ni Ate Dora. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa alamat ng palaka. Sa gitna ng kaharian ng Renaya, isang dalaga ang nakatira sa munting palasyo. Siya ay si Helena na nag-iisang anak ni Haring Bernardo at Reyna Lorena. Pinagmamalaki ng mag-asawa ang kanilang anak dahil hindi lang maganda si Lorena kundi matalino at may mabuting kalooban din. Tuwing umaga ay hindi sumasablay si Helena sa pagbati sa lahat ng tao na makakasalubong niya ng magandang umaga po sa inyo. Nawa po ay maging maganda ang inyong araw. Hindi rin siya pumapalya sa pagpunta sa kanilang hardin tuwing umaga at gabi sa kadahilanang meron siyang binibisitang mga alaga, ang kanyang mga palaka. Tuwang-tuwa siya sa mga palaka para sa kanya ay nakaakit-akit ang malalaki at bilugang mga mata ng mga ito. Isang umaga habang siya ay naglalakad patungo sa kanilang hardin ay may nakasalubong siya na isang binata. Binati niya ito ng magandang umaga sa iyo. Natuwa ang binata sa kanya at nagwikang magandang umaga din. Mukhang masaya ka ata, saan ka ba patungo? At maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako nga pala si Helena, ikaw? Papunta ako sa aming hardin, tugon ng dalaga. Ako nga pala si Nicolas. Kinagagalak kitang makilala. Ano naman ang gagawin mo sa iyong hardin? Ang wika ng binata. Dadalawin ko ang aking mga alagang palaka, sagot ng dalaga. Palaka? Nagtatakang tanong ng binata. Paborito ko kasi ang mga yon. Tara, sumama ka sa akin para makita mo kung gaano sila kaganda. Nakangiting sagot ni Helena sa binata. Namangha si Nicolas sa kanyang narinig sapagkat unang beses lang siyang nakarinig ng dalagang natutuwa sa mga palaka. Napangiti na lang ang binata at sumama sa dalaga. Simula ng araw na iyon ay lagi na silang nagkikita. Sa araw-araw na pagkikita ng dalawa ay nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Hindi tumutol ang mga magulang ni Helena sa pag-iibigan nila Nicolas sa kadahilan ng kampante na ang loob nila sa binata dahil nga sa halos araw-araw na pagpunta ng binata sa palasyo. Nakatitiyak na si Haring Bernardo na mabuti ang intensyon ng binata sa kanilang anak. Laging pinapasaya ni Nicolas si Helena kaya tuwang-tuwa ang mga magulang nito sa kanya. Itinuring na siyang kapamilya ng mga ito. Dumating na ang araw ng pasukan. Nakatanggap si Nicolas ng sulat galing sa ninanais niyang paaralan. Siya ay nakapasa dito. Ang problema niya nga lang ay sadyang malayo ang paaralan sa palasyo, kaya kinausap niya si Helena tungkol sa bagay na ito. Natutuwa ako sa balitang iyan, mahal ko. Naiintindihan kita. Alam kong gustong-gusto mong pumasok doon. Kaya't sige, humayo ka at tuparin mo ang mga pangarap mo. Basta't ipangako mo lang sa akin na hindi mawawala ang komunikasyon sa pagitan nating dalawa. Lagi kang susulat at dadalaw, sabi ng dalaga. Umalis na si Nicolas patungo sa paaralan. Nang simula ay hindi napuputol ang komunikasyon ng magkasintahan. Araw-araw na sumusulat ang binata sa dalaga at ganoon din naman ang dalaga. Tuwing Sabado ay pumupunta si Nicolas sa palasyo para dalawin si Helena. Biglang dumating ang araw ng kanyang pagsusulit. Naging abala si Nicolas sa kanyang pag-aaral kaya hindi siya nakakasulat at nakakadalaw sa dalaga. Nagtampo ang dalaga. Nang natapos na ang araw ng pagsusulit, gumawa ng paraan ng binata para makabawi sa dalaga. Tulad ng dati ay araw-araw siyang sumusulat kay Helena, ngunit bihira nang sumagot ang dalaga sa mga sulat niya.
hindi rin niya naaabutan ang dalaga sa palasyo sa tuwing dadalawin niya ito. Isang araw naabutan ni Nicolas si Helena sa palasyo. Ang payat at namumutla ang dalaga kaya nag-alala ang binata. "Ayos ka lang ba, mahal ko? Bakit namumutla at namamayat ka?" tanong ng binata. "Ayos lang ako, wag kang mag-alala." Yun lang ang sagot ng dalaga sa kanya. Hindi sila masyadong nakapag-usap dahil nagpaalam agad ang dalaga na kailangan na niyang matulog. Pagkatapos nilang mag-usap at pagkapasok ni Helena sa kanyang kwarto, ay nilapitan siya ni Haring Bernardo. "Ako ay may ipagtatapat sa iyo." May sakit sa puso si Helena. Ayaw niya sanang ipaalam ito sa iyo dahil ayaw niyang mag-alala at maawa ka sa kanya, wika ng hari. Dahil sa pagkabigla ay hindi na nakapagsalita ang binata at ito ay napaluha na lamang. Pagkatapos siyang kausapin ng hari ay dumiretso si Nicolas sa simbahan at siya ay nagdasal. "Panginoon, nawa po ay pagalingin mo si Helena. Marami pa siyang pangarap sa buhay at kailangan ko pa po siya. Pawiin mo po sana ang kanyang karamdaman. Handa ko pong gawin ang lahat para lang tuparin mo ang aking kahilingan. Maraming salamat po." Sa araw-araw ay iyon ang dasal ni Nicolas. Isang umaga habang si Nicolas ay nasa paaralan, nabalitaan niya na paalis na si Helena papunta sa ibang bansa. Mamayang hapon, dali-daling umalis ang binata patungo sa palasyo. Hindi na siya pumasok para maabutan lang ang dalaga, ngunit sa kasamaang palad hindi na niya ito naabutan. Napaluhod na lamang siya sa harap ng palasyo at umiyak. Lagi na siyang tulala, hindi na siya halos nakakapasok sa paaralan at lagi lang siyang nagsisimba at nagdadasal. Pagkalipas ng 2 linggo ay nakatanggap si Nicolas ng sulat galing kay Haring Bernardo. Ang laman ng sulat ay, "Kami ay umalis ng kaharian para ipagamot si Helena. Pinaoperahan namin siya. Naging matagumpay naman ang operasyon, ngunit hindi na ito kinaya ng kanyang katawan. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Si Helena ay wala na. Kaninang umaga ay bumigay na ng tuluyan ang kanyang katawan. Wala nang nagawa ang mga doktor. Kami ay pabalik na dyan sa kaharian. Pasensya na sa masamang balita." Pagkatapos mabasa ni Nicolas ang sulat ay umiyak ito at sumigaw. "Bakit mo kinuha siya sa akin? Lahat naman ang gusto mo ay ginawa ko. Bakit ito pa ang isinukli mo?" Walang tigil sa pag-iyak si Nicolas hanggang sa sumapit na ang gabi. Siya ay nagpunta sa simbahan, lumuhod at nagdasal. "Panginoon, ako po ay patawarin niyo sa mga hindi kaaya-ayang salitang nasabi ko kanina. Siguro po ay masyado lang po akong nabigla sa nangyari." Habang siya ay nagdarasal ay bigla siyang nakarinig ng kokak-kokak. Paglingon niya, nakakita siya sa kanyang tabi ng isang munting palaka na parang nakatingin sa kanya. Bigla niyang naalala si Helena. Napatigil siya sa kanyang pag-iyak at napangiti na lang ang binata. Simula nung gabing iyon ay bumalik na ang sigla ni Nicolas at nagsimula na rin siyang manilbihan sa Panginoon. At yan ang kwento ng alamat ng palaka. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. Pag-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Thank you and bye-bye!